Magandang gabi po mga kababayan ko. Ito po muli ang yung kababayan po rito sa Saudi Arabia, si Chris Villanueva para po sa ating Real Talk kababayan. Pag-usapan po natin ngayon yung isa sa mga impeachment complaint po ng ating Vice Presidente, Sara Duterte. Pito po to ha, pito po yung ano po niya, yung impeachment complaint po laban po sa kanya. Pero isa lang po yung pag-uusapan po natin. Tignan po, pag-usapan po natin mabuti ulit kung paano po lulusutan ng ng Vice Presidente na yung ganitong klaseng kaso kasi recorded to eh. Recorded po to eh. Tsaka marami pong nag-captured na iba-iba pong mainstream media kahit po sa ibang bansa. Yung isa po sa mga kaso niya yung contracting ng assassin and plotting to murder or assassinate the incumbent president, the first lady, and the speaker of the house, as publicly admitted by her in a live broadcast. So, pumapasok po ito sa violation ng betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and other crimes. Yun po yung isa po sa mga kaso po niya. So, paano po malalagpasan po ni Vice Presidente Duterte Sara? 'Di ba? Kasi makikita niyo po dito, talagang sinabi niya po talaga to, sinabi pa nga niya, no joke, no joke eh. So, paano niya po lulusutan po yun? Syempre, hindi naman to mapapalagpas po ng mga congressman po natin, lalo na po si Congressman Sandro Marcos. Yan po anak po ng presidente po natin. Isa po yung sa unang mga pumirma. Napakatibay po ng ebidensya. Kasi recorded eh. Nag-live broadcast po siya. So, malamang po magiging magiging mga witnesses po dito. Hindi lamang po yung mga nakasama niya dun sa live broadcast niya. Yung mga nakapanood at nakarinig na rin po, di ba? O paano niya po lulusutan yun? Napakalakas po ng ebidensya po doon. Isa pa lang po yun. Pito po yung articles of impeachment na sinampa po sa kanya ng Congress. Sa Congress na impeach na siya, so kailangan na lang po mag-trial. Ito po yung dapat po malaman ng mga tao. Kasi hindi naman po lahat ng tao, majority po ng Pilipino, tulad po ng paniniwala ng mga Duterte. Ang majority ng Pilipino gusto po ng mga Duterte. Kung tutusin po, hindi naman po talaga maraming mga Pilipino gusto rin mapanagot po siya sa mga sinasabi niya. Di ba? Hindi naman po natural po sa isang tao o sa isa pangalawang pangulo ng bansa na magsalita ka sa live broadcast mo na ipapapatay mo yung pangulo. Meron ka ng hired na assassin para ipapatay yung pangulo ng Pilipinas at yung first lady. Iba po ba? Parang kung ito palalagpasin po ng mga leader po ng ating bansa, may diferensya po ang ating bansa. Di ba po ba? Kasi kung normal na tao lang po ang nagsabi po nito, malamang may paglalagyan po yung normal na tao na wala pong posisyon sa gobyerno. Magano ka nga lang po, mag-threat ka nga lang po ng bomb threat sa mga public transportation natin tulad ng tren, LRT, ganun. Ano na po yun? Dinadakip na po yun. Kasi, di ba po, hindi po maganda po yung biro po ng ganun. Yun po, nagbibiro pa lang yun. What more, itong vice presidente po natin, sabi niya, no joke, no joke eh. Di ba? Paulit-ulit nga po natin sinasabi niya yung pangalawang video niya. Gusto niyang po pugutan ng ulo o tanggalin yung ulo ng presidente natin. Di ba? Napakabait lang po ng presidente po natin. Eh. Hindi ko po alam kung bakit po ganun. Pero sabi naman po niya, walang lugar, sabi ng presidente po natin, walang lugar sa ating bansa yung ganitong mga pananalita ba. Yun nga lang, di pinatulan ng ating presidente. Nagano lang siya, nagsabi lang siya ng gano'n. Parang gano'n. Pero itong vice presidente po natin, grabe po magsabi. Pero inaharangan po ng Senate, maski ng mga defense niya, na hindi po mag-proceed sa impeachment, impeachment trial dahil scrap of paper nga po daw eh. Tsaka number game nga po yung impeachment. Pero as a normal person na nakakaintindi o yung mga Pilipino na hindi naman pro Duterte. Big deal po talaga yung yung mag-threat ka o mag-hire ka ng assassin para sa presidente ng bansa.
Hindi po to biro kahit po sa ibang bansa, hindi po to biro. Kaya tignan mo, yung mga yung mga ibang bansa na sinasabi niyo po na kinid ng Pampangulong Duterte, eh ano po kayo, trinit po as serious po yung ano niyo po, yung pagkakasabi niyo po na kinid na po ang presidente. So, nang inano niyo po to sa sa ICC, pinarating niyo pa na kinidnap state sponsor nga po daw. Hindi po kayo natigan kasi parang kakaiba po kayo magsalita at mag-isip eh. Di ba po ba? May kakaiba po sa inyo eh. Parang pakiramdam po kasi ng mga ng mga DDS o ng mga Duterte, eh ang mundo umiikot po sa kanila. Eh maling paniniwala na po 'yun. Kaya tignan niyo, nare-reject yung mga request niyo kasi ang gugulo niyo eh. Pampagulo kayo eh, 'di ba? Walang naniniwala po sa inyo maliban po sa inyo, mga DDS tsaka yung mga Duterte. Kakaiba po kayong mag-isip. Kaya yung ibang mga tao, dumidistansya po sa inyo. Eh, since na napakaingay nyo, kahit yung mga kahit yung mga senador, ayaw pong ayaw po kayo i-confronta. Kasi nga, baka mga mga palaaway po kasi eh. Tignan nyo kung po magsalita yung yung vice presidente po natin. Makapagsabi ng bobo sa pamahalan, wagas na wagas. Di ba? Sabi nga niya, hindi daw siya pro to any country. Kahit sa bansa natin, hindi siya pro. Ano ba yan? Ibig sabihin, kaya niya pagbili yung bansa po natin sa mga gusto sumakop dito. Ganun ba? Naging presidente siya. Sinabi ng Pangulo na pro-Philippine siya. Dapat ganun din siya, pro-Philippine siya. Hindi yung pro to any country. Eh nakatira ka sa bansa pong Pilipinas eh. Eh di kung hindi ka pro to any country, di umalis ka na sa bansang Pilipinas. Di ba? Magtayo ka ng Sara country o kaya Duterte country. Doon kayo, doon lahat, dali mo lahat ng mga DDS doon. Di ba? Ganun, ganun. Kakaiba po yung yung vice presidente po natin. Gumagawa siya ng palagi nalalaman ng balita, gumagawa po siya ng mga issue na mga mga chismis lang naman, ganun ba? Eh yung pagiging liner niya, front runner po niya bilang presidente o sa susunod na halalan, napakatagal pa po noon, 3 years pa. Tapos and yet pinag-uusapan na ngayon katatapos na ng eleksyon. Ganun ba kababaw mga leader natin ngayon? Ganun ba kababaw mga tao ngayon para i-push ang narrative na yan na kailangan si Sara Duterte pinaka matinding kalaban sa Presidential 2028. Eh napakatagal pa po noon, 3 taon pa. Eh na po kagad ang tinututukan po nila. Magtrabaho muna po kayo bilang mga leader ng bansa. Hindi puro politika kayo. Di ba? Lagi na lang namin naririnig yung pamumulitika niyo. Eh kung leader talaga kayo, kung meron kayo, may inaakusahan kayo tungkol sa mga katiwalian sa ating gobyerno, eh kayo unang na kayo yung apple of the eye, bakit hindi nyo na lang ipatuloy? Kung malinis naman po talaga, di ba? Makikita naman ng tao kung may ebidensya o wala. Hindi naman tanga yung mga tao. Pero maiinis lang yung mga tao kapag pinigilan nyo na magkaroon ng impeachment. Di ba? Siguro yung mga DDS na talagang bulag na taga-suporta po nyo, yun, magagalit yun. Matutuwa yun pag pinigilan yung impeachment. Pero po yung mga normal na tao na hindi naman po blind supporter po ng mga DDS, magagalit sila kapag dinismiss po yung impeachment kasi kabila ng maraming ebidensya daw, di ba? Kasi gusto rin ng mga tao katulad ko, gusto ko rin makita kung ano ba yung mga ebidensya na babato sa iyo. Di ba? Yun yung normal na tao. Yun yung normal na tao na gusto pong makita kung ano po ba yung mga ebidensya na niyain sa inyo. Although it's a political, di malalaman, titimbangin naman natin yun kung ano. Hindi yung gagawin yung tanga yung mga tao na ayaw yung paituloy impeachment kasi mere scrap of paper lang o basura. Eh, paano malalaman kung basura kung wala pang trial? Di ba kayo pala nagsasabi? Tapos ang dami niyo pa pong kapakampi sa Senate na pinadidismiss, nagiging defense lawyer niyo na rin. Di ba po?
Although alam natin na madi-disrupt yung ano nyo, yung tungkulin nyo bilang mambabata sa Senado, eh siguro naman para mas mapadali po yung trabaho po ninyo, eh sabay nyo na po yung pagre-review po ng batas na kaya nga meron kayong napakaraming mga ano, mga legal advisor. Hindi naman kayo nagre-review ng batas. I mean, di ba? Although yung iba siguro oo, pero most of you hindi nyo naman ni-review yung mga batas kasi meron kayo legal advisor. Tsaka hindi naman kayo mga lawyer para maintindihan po talaga, hindi ba po ba? Hindi ko po sa sinasabi na hindi po kayo matalino. Di ba? Sa mga senator po yan, I'm referring out sa mga senators po natin. So, dapat hindi niyo po pigilan yung impeachment. Pakapakita niyo po sa tao na ano kayo, nakarapat dapat po talaga kayong mga leader ng bansa. Di ba po ba? Kung may matibay na kaso, kung may matibay na may kaso na sinampa, hayaan niyo po munang ipresenta yung ano, yung ebidensya bago niyo po i-dismiss, 'di ba? O bago kayo mag-verdict ng acquittal or convict. Kung acquittal, di okay kasi ano yan, numbers game po yan ng ano, ng mga kampiyan. At least nalaman ng mga tao yung ebidensya na presenta ng prosecutors. Ay kung ayaw niyo makita yung ebidensya, meron pong something wrong about sa mga ano natin, sa mga senators natin, di ba? Yung sa una pa nga lang po sinasabi ko po paano po pahihindihan o pabubulaanan ng Vice Presidente yung ano, yung assassination plot po niya sa presidente at sa first lady. Di ba? Napakahirap po nun kasi recording. Anyways, yun lamang naman po natanong ko lang sa sarili ko kung paano lulusatan ni Sara yung isa sa mga ano impeachment complaint po sa kanya. Yung hiring an assassin para papatay po yung ano natin, yung presidente, yung kanyang asawa, ang ating First Lady Lisa Marcos, at ang ating Speaker of the House, Martin Romualdez. Sige po, yun lamang po at mag-ingat po tayong lahat. Peace, kababayan.